mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating Ama na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sa pangalan ng PIDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Taos puso kaming maganyaya sa inyo nga makikinig sa aming programa, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao. At ito po ang inyong lingkod kapatid na Hermogenes Macarayo ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay sumasa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o sa malinaw na pag-iisip upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia at kung mayroon mang mga referensya nga binabasa namin, ito ay binabasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang aming programa, ang Tatak ng Espiritu Santo ay para sa kaligtasan ng tao, ay patuloy na mapapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio. Sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado. At sa Kidapawan, mapapakinggan po ito ang programa namin sa Ronda FM, sa Teleradyo, sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. At ngayon, makakasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PIDM. Ito naman si Brother Danilo Nakwa. Kamusta po kayo mga kapatid? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jiggy Macarayo. At isa din po ako ngayon sa mga kasama niyo sa pag-aaral ng mga katotohanan na kasulat sa Biblia. At magpapakilala pa po ang mga kasama ko pang mga kapatid o ministro. At ito po, iyong kapatid, Rumi Rama Camus. Kumusta mga minamahal naming tagapagsubaybay? Ito ang inyong lingkod, kapatid na Robertson Maturan Ipidad. At magpakilala pa ang ibang ministro. Kumusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Louie Dueñas. Makakasama niyo po sa oras na ito para sa pag-aaral sa nakasulat sa Biblia at magpakilala pa po ang isa pa kapatid. Kumusta po kayong lahat mga magulang at mga kaibigan? Ito po muli ang iyong lingkod kapatid, Richard Impidad. Sa palatuntunan ng PIDM ay siyang daan ng buhay, hangad po namin sa inyo na darating na panahon na tayong lahat ay magkasama. At sa di magtagal, babalik ko kayo kang Hermogenes Macarayo upang tatalakayin ang paksa. Babatiin po muna natin ang ating bagong kasama sa PIDM, ang ating General President ng organisasyon ng ICAGC, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po namin ang General Secretary ng ICAGC, si Ma'am Lilia Subak. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa buong sambahayan. At lalo na ang ating Legal Counsel, Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney, at sa iyong buong sambahayan. At bago natin tatalakayin ang ating paksa ngayon, pag-uusapan po muna natin ang PIDM. Ang PIDM nga relihiyon, isa ito rehistrado sa gobyerno sa Pilipinas at narehistro ito noong March 6, 2024 at itinayo itong PIDM noong December 29, 2023. At ang layunin bakit itinatag ang PIDM upang maipalaganap ang paniniwala o ang pananalig ng mga tao sa Espiritu Santo. At ang PIDM mayroong mga kautusan na tinutupad namin ang loyalty, sincerity, honesty at mercy. Ito ang tinutupad po namin.
At ang karapat-dapat na maging kasapi ng relihiyon nga PDM, mayroong magandang panindigan sa lipunan at mayroong pag-uunawa sa iba't ibang relihiyon. At ang mga gawain sa mga nasa loob ng PDM, ang pagbigay tulong sa mga taong nangangailangan nga mayroong mga karamdaman o mga sakit, sa pagbibigay tulong sa pamamagitan ng paggagamot, sa espiritual na paggagamot, sa pamamagitan ng mga bagay o mga salita na ibinigay sa Espiritu Santo sa amin, tinutupad din namin ang aming mga tungkulin bilang mga tagapaglingkod ng Espiritu Santo. At ngayon, ang tatalakayin nating paksa ay tungkol sa ang bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, at ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kung susuriin natin ang banal na aklat, mayroon ba po tayong mababasa nga sa Biblia na mayroon bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, kapatid na Rumi? Mayroon din kapatid na Makarayo dito ating mabasa sa aklat ng Lucas, Kabanata 3 at sa talatang 16. Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang bautismuhan kayo ng tubig. Datapuat, dumarating ang lalong makapangyarihan, makalag ng panali ng kaniyang mga pangyapak. Kayo'y bautismuhan ng Espiritu Santo at sa apoy. Basahin ta ulit mga kapatid at mga kaibigan. Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig, datapuat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kaniyang mga panyapak. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Maliwanag po sa nabasa natin sa Biblia, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi ni Juan nga Bautista, merong dumarating nga kasunod niya, nga makapangyarihan pa kaysa kanya. At ang gagawin ng dumarating nga kasunod ni Juan nga Bautista ay siyang magbabautismo ng Espiritu Santo at sa apoy. Ito po ang nababasa natin nga nakasulat sa Biblia. Sino po ang tinutukoy ni Juan nga Bautista nga susunod sa kanya ay siya ring magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy? Kapatid na Dani, sino ho ang tinutukoy ni Juan nga Bautista nga kasunod niya? Basahin natin ang nakapahayag na sinabi ni Juan Bautista, di nakasulat dito sa Juan, sa Kapitulo 1, versikulo 25 hanggang 27, 29 hanggang 30. Ito pahayag. At sa kanya'y kanilang tinanong, at sinabi sa kanya, bakit nga nagbabautismo ka kung hindi ikaw ba ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta? Siya'y sinagot ni Juan na nagsabi, ako'y bumabautismo sa tubig. Datapot sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi niyo nakilala. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya'y hindi ako karapat-dapat maglatag o magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Nang kinakubasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yung aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Datapot ang sinabi at tinutukoy ni Juan Bautista na sumusunod sa kanya ay si Jesus. Kung ganon, ang ating Panginoong Jesucristo rin, ang tinutukoy ni Juan nga Bautista, ay siya ring magbautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Kasi, sinabi ni Juan nga Bautista nga ang kasunod sa kanya ay ang ating Panginoong Jesucristo.
Ito ang tinutukoy ni Juan nga Bautista na dumarating nga kasunod niya, nga ang gagawin sa dumarating nga kasunod ni Juan nga Bautista ay siyang magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Sa nabasa natin nga nakasulat sa Biblia, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang magbabautismo ng Espiritu Santo at sa apoy. Sa anong paraan ang pagbautismo ng ating Panginoong Hesukristo sa Espiritu Santo at sa apoy? Binanggit ba? Mayroon bang binanggit ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa Espiritu Santo, kapatid na Richard? Mayroon po, kapatid na Makarayo. At babasahin na natin ang Tagagawa, Kabanata 1, talatang 8. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at sa hangganang sa kahuli-hulihang hangganang ng lupa. Maliwanag sa nabasa, datapuat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Batay sa nabasa po natin nga nakasulat sa Biblia, maliwanag po sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabihan niya ang kaniyang mga lingkod, tatanggap kayo ng kapangyarihan pag dumating na ang Espiritu Santo. Mayroong pangako ang ating Panginoong Hesukristo doon sa kaniyang mga lingkod. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, tatanggap sila ng kapangyarihan pag dumating ang Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kaniyang mga lingkod. Ano ang layunin? Bakit tatanggap ang mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo sa kapangyarihan? Kung bakit tatanggap sila ng kapangyarihan? Upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ay meron silang malaking misyon. Anong misyon? Sa mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo ay sila magpapagaling ng mga tao na mayroong mga karamdaman o mga sakit. Mayroon ba tayong katunayan dyan, kapatid na Louie, na mababasa natin sa Biblia na ang isa sa misyon ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, magpapagaling sila sa mga taong mayroong karamdaman o mga sakit? Meron, kapatid na Makarayo. At ito mababasa natin sa Lucas Kabanata 9 at sa talatang 1 hanggang 2. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. 2. At sila'y sinugo siya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Maliwanag po sa nabasa nga talata sa Biblia. Itinipon ng ating Panginoon Hesukristo, tinipon niya ang kaniyang 12. Ito ang mga lingkod ng ating Panginoon Hesukristo, mga apostol ng ating Panginoon Hesukristo, at binigyan sila ang 12 na mga lingkod ng ating Panginoon Hesukristo ng kapangyarihan. Ano ang dahilan? Bakit binigyan sila ng kapangyarihan? Upang gagawin nila ang tungkulin nila bilang tagapaglingkod ng ating Panginoon Hesukristo. Sila'y mangangaral ng Ebanghelyo at pagagalingin nila ang mga tao na mayroong mga karamdaman o mga sakit noong mga panahon na yon. Noong kasama nila ang ating Panginoong Hesukristo at kasama din ng ating Panginoong Hesukristo ang kaniyang mga lingkod. Nangako ang ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga tagapaglingkod, sa kaniyang mga lingkod, natatanggap sila ng kapangyarihan pag dumating ang Espiritu Santo. Kailan natupad ang pagtanggap ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo sa kapangyarihan? Pag dumating ang Espiritu Santo. Kung kailan nila natanggap ang kapangyarihan? Pagdating sa araw ng Pentecostes.
Mayroon ba po tayong mababasa dyan, kapatid na Robert? Meron po kapatid na Brad Macarayo. At atin lang pong babasahin dito sa ang mga gawa sa kabanata 2 at sa talatang 1 hanggang 4. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipo ng isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong nagayas sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsisimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. Kung kailan natupad ang pagtanggap ng mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo ng kapangyarihan, noong pagdating sa araw ng Pentecostes ay nagkakatipon silang lahat doon sa isang dako at napupuno ang buong bahay na humahagibis ng hangin na malakas. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila, sa mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang nakita? Dumapo sa kanila. Mga dila nga kawangis ng apoy at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. O ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Pag dumating ang Espiritu Santo, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, gagamitin ninyo upang pagagalingin ninyo ang mga taong mayroong mga karamdaman o mayroong mga sakit. Sino ang bumabautismo ng Espiritu Santo at apoy? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kailan ito natupad? Pagdating sa araw ng Pentecostes. At doon na natanggap ng mga lingkod ng ating Panginoon Jesucristo ang kapangyarihan, at doon na tinutulungan nila ang mga tao na mayroong mga karamdaman o mga sakit, at napapagaling sila sa pamamagitan ng kapangyarihan nga binigay sa Panginoong Diyos sa mga tagapaglingkod ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan din ng Espiritu Santo. Ito ang nababasa po natin nga nakasulat sa Biblia. Ano ba kamahalaga ang bautismo kapag ang tao ay sumasampalataya sa bautismo? Malaking kahalagahan para sa tao nga maniwala siya ng bautismo, lalo na sa bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Kukuha tayo ng halimbawa nung sinabihan ng ating Panginoong Hesukristo ang kaniyang mga lingkod tungkol sa bautismo. Kapatid na Jiggy, kung mayroong maniniwala sa bautismo, ano ang hahantungan nila o matanggap nila o matatamo nila, kapatid na Jiggy? Maliligtas po sila, kapatid na Macarayo. Ito po ang prueba ating babasahin na nakasulat sa Marcos sa kanyang kabanata 16, talata 16 hanggang 18. At kama po natin sa 2 po. Ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisimpalataya, papalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila ay magsisigaling. Komento ka muna pagbasa, kapatid na Jiggy. Sa nabasa po natin sa 15 hanggang 18, maliwanag po na sinabihan ng ating Panginoon Jesucristo ang kaniyang mga lingkod nga magsiyaon sila sa buong sanglibutan at ipapangaral
ipangaral nila ang Ibanghilyo sa lahat ng kinapal. At sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, hindi sumasampalataya ay paparusahan. At mayroong mga tanda, kapatid na Jiggy, sa binasa mo, sa mga taong tatanggap ng bautismo o nabautismuhan o sumasampalataya sila sa bautismo ay binautismo sa kanila. Mayroong mga tanda. Ang mga tanda, magsisipalaya sila na at magpapalabas sila ng mga demonyo at sila'y magsihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamamatay, ito ang mga lason, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipinatog nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ito ang nabasa natin nga nakasulat sa Lucas 9:1-2 kanina. Sa nabasa natin dito sa talatang binasa mo, ito ang isa sa mga palatandaan sa mga taong nabautismuhan alang-alang sa kaligtasan, para sa kaligtasan. Sa nabasa po natin sa Biblia, mayroong mga tanda at mayroong mga gawain nila. Isa na ang pagpapagaling sa mga taong mayroong mga karamdaman o mga taong may mga sakit. Kapag sila ay magsipangaral na, kapatid na Jiggy, kung sila'y gumagawa sa kanilang mga gawain, sino po ang kasama nila, kapatid na Jiggy? Yun po ang Panginoon, kapatid na makarayo. At papatuloy natin sa pagbasa dito sa 2 po. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon. At pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Nung tinupad na nila nga sila'y magsipangaral ng lahat ng mga dako, kasi sinugo sila ng ating Panginoong Hesukristo at inutusan sila ng ating Panginoong Hesukristo na ipapangaral ang Ibanghilyo. At ang mga gawain nila ay tutulungan nila ang mga tao na mayroong mga karamdaman, at ang Panginoon ay kasama po din nila. At pinatutuhanan ng Panginoong Diyos ang mga salita sa pamamagitan ng mga tanda. At kasama din ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo nga gumawa sila sa pagtulong sa mga mayroong mga karamdaman o mga sakit. Kasama na nila ang Panginoong Diyos. Kasi nung ginawa na nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, unang-una, pagpangaral sa Ibanghilyo at pagpapagaling sa mga tao mayroong mga karamdaman o mayroong mga sakit. Ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng mga kamay ng mga lingkod ng ating Panginoon Kristo. Meron ba po tayong mababasa bilang katunayan, kapatid na Rome? Mayroon, kapatid na makarayo. Dito ating mababasa sa Aklat ng Gawa sa Kabanata 5 at sa talatang 12. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa kaniyang mga tao, at nagkaroon rin sila lahat ng maraming isa sa portiko ni Salmon. Sa nabasa, at sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao, at nangaroon silang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Salomon. Maliwanag po, batay sa nabasa po natin sa Biblia, na ang ginawa ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo nung tinupad nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo,
ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa gitna ng mga tao sa pamamagitan din ng mga kamay ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang mga palatandaan sa totoong mga lingkod na ipinadala ng Panginoong Diyos noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, at ang ipinadala ng ating Panginoong Hesukristo walang iba kundi ang mga tagapaglingkod niya, ang mga lingkod niya, ang mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. At maraming mga tao na pinagaling sa mga apostol sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa kanila noong mga panahon na yun, sa nabasa natin na nakasulat sa Biblia. At batay sa sinabi ni apostol nga si Pablo, noong siya ay nangangaral, noong nandito pa ang isa sa apostol ng ating Panginoon Jesucristo, si apostol nga si Pablo, mayroon siyang sinabi, nabanggit niya na sa kanyang pangangaral ay hindi siya gumagamit ng matatamis na mga pulong, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meron ba po tayong mababasa sa nakasulat sa Biblia bilang patunay, kapatid na Dani? Mayroon, at mabasaan din ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa nakasulat sa kanyang sulat sa unang Korinto, sa Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5 ang ating babasahin. Sabi ni Apostol Pablo, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na mga pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na ito ng Espiritu Santo ang pangangaral sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganon, hindi nakabatay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag po sa nabasa na nakasulat sa Biblia, batay sa sinabi ni apostol nga si Pablo. Maliwanag po, mga kapatid at mga giliw naming tagapakinig sa aming palatuntunan o programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Sabi ni apostol nga si Pablo, nung nangaral siya, sa pangangaral niya, hindi siya gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin niya ang mga tao. Noong panahon na sila'y nangangaral dito sa sanlibutan, sabi ni Apostol Pablo, pinatunayan ng banal na Espiritu. Ang tinutukoy Espiritu Santo, ang binanggit ni Apostol nga si Pablo, ang aking pangangaral. Sinong nagpapatunay sa pangangaral ni Apostol na si Pablo? Lahat ng sinabi niya, ang banal na Espiritu o Espiritu Santo, sa pamamagitan ng kapangyarihan. Sinong kapangyarihan? Na ito ang nagpapatunay sa kaniyang pagpangaral, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bakit ganon? Sabi ni Apostol Pablo sa 5, nang sa ganon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung si Pablo, sa pangangaral niya nung kasama niya ang mga kapatid niya, ang mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesucristo, ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Sila'y nangangaral, hindi sa salita lang, kundi mayroong mga palatandaan. Ito ang kapangyarihan na nasa kanilang kamay. At pinatutunayan din. Sinong nagpapatunay? Sabi ni Apostol nga si Pablo, walang iba kundi ang Panginoong Diyos o ang Espiritu Santo. Sa nabasa po, batay sa talatang binasa sa kapatid na ministro, kapatid Danilo Nacua. Ito ang katunayan na mahalaga para sa atin ang Espiritu Santo. Ito ang nakatala sa aming bylaws na ang layunin upang itatag ang PADM o Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated upang mapalaganap o mapalago ang pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo. Noon pa sa panahon ng nangangaral ang mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo dito sa sanlibutan,
ipinakita na nila ano kamahalaga ang Espiritu Santo. Dahil sa kanilang pangangaral, pinatutunayan ng Espiritu Santo ang kanilang lahat nilang sinabi nung sila'y nangaral sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang nababasa natin nga mga katotohanan o aral na nakasulat sa banal na aklat. At baka mayroong mga nagmamasid ngayon. Mayroong mga tao na nakikinig sa programa natin at nanonood sa Facebook at nanonood sa YouTube sa PEDM Universal. At sila'y nagmamasid sa ginawa nating pag-aaral at umabot sa kanilang isip. Kung ganun, kung natanggap na ng mga apostol o mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo noong araw ng Pentecostes ang banal na Espiritu o Espiritu Santo, bakit kayo nangangaral ang PEDM? Bakit ipalaganap ninyo ang pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo? Ang sagot po namin, mga kapatid at mga kaibigan, kung mayroon mang mga nag-iisip sa sinasabi namin ngayon, ang sagot po namin, itong tinanggap ng mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo na Espiritu Santo pagdating sa araw ng Pentecostes ay hindi pa ito lubos. Kasi mayroong sinabi o binanggit si apostol nga si Pablo. Anong binanggit ni apostol nga si Pablo, kapatid na Louie? Ito po ang binanggit ni apostol na si Pablo, kapatid na Makarayo. Basahin lang po natin dito sa 2 Korinto, Kabanata 1 at sa talatang 22. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamagitan ng paglalagay sa Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. At banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. Anong binanggit ni apostol nga si Pablo sa isinulat niya sa 2 Korinto 1:22? Maliwanag po na ang Espiritu Santo nga natanggap nila diyan sa kanilang mga puso ay, sabi ni apostol nga si Pablo, garantiya. Pagbasahin ito sa The Book, Tyndale Translation, tinawag na itong pauna nga natanggap nila nga Espiritu. First installment sa English. So, first installment, pasiuna, na natanggap nila ang Espiritu Santo nung natupad pagdating sa araw ng paghuhukom. Ito ang nababasa po natin nga nakasulat sa Biblia. Hahanapin na po natin. Saan po matagpuan ang pagtanggap ng Espiritu Santo nga kasunod sa natanggap ng mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo na Espiritu Santo noong araw sa Pentecostes? Kung saan ito ang ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa diyan sa Espiritu Santo upang ang Espiritu Santo ay ipapadala dito sa sanlibutan, upang ang sanlibutan ay ang mga tao mayroong tagapagligtas. Mayroon ba po tayong mababasa na nagkakaisa ang Ama at ang Anak? Diyan sa Espiritu Santo, sa Mateo, Kabanata 6, sa footnote sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, ang Ama at ang Anak ay nagkaisa diyan sa Espiritu Santo. Saan po sila nagkaisa? Nagkaisa ang Ama at ang Anak upang ipadala ang Espiritu Santo dito sa sanlibutan at ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang Espiritu Santo na tagapagligtas. Mababasa po ito sa John chapter 14, verse 15 to 17 sa The Passion. Maliwanag kung babasahin
ang translation na yon sa John chapter 14 verse 15 to 17, maliwanag na ang Espiritu Santo mababasa litra por litra na tagapagligtas. Kung ganun, ang Espiritu Santo ay ipinakilala rin ng ating Panginoon Kristo na tagapagligtas. At ang Espiritu Santo ay kapalit ng ating Panginoong Kristo dito sa sanlibutan. At ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, binanggit na ng ating Panginoong Kristo ang isa sa mga gawain ng Espiritu Santo na tagapagligtas dito sa sanlibutan. Ang Espiritu Santo ay siya ring magbigay ng mga bagay sa mga taong tinuruan ng Espiritu Santo. Meron ba po tayong mababasa bilang patunay, kapatid na Richard, na ang Espiritu Santo ay magbibigay o magtuturo ng mga bagay, ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay kapalit din ng ating Panginoon Kristo dito sa sanlibutan? Mayroon po, kapatid na makarayo, at babasahin lang po natin dito ang salita ng Diyos sa Juan Kapitulo o Kabanata 14 at talata 26. Ganito ang pagpahayag. Sinabi ko na, pero kapag naalis na ako, ang tagaptulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo na ipadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at nagpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ipinakita na ng ating Panginoon Kristo kung ano kamahalaga ang Espiritu Santo sa buhay natin. Dito sa sanglibutan, sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Kasi sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang Espiritu Santo ay siya ring tagapagligtas. At ang Espiritu Santo ay kapalit ng ating Panginoon Kristo dito sa sanglibutan. At ang isa sa mga gawain ng Espiritu Santo ay ang pagtuturo ng mga bagay sa mga taong tinuturuan ng Espiritu Santo sa mga bagay. At ang Espiritu Santo, ang isa sa itinuturo ng Espiritu Santo, walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. At ang magtuturo ng salita ng mga Diyos, sa salita ng Diyos, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong katunayan dyan, kapatid na Robert? Meron po talaga, kapatid na makarayo. At atin lang pong mabasahin dito sa ang salita ng Diyos sa Efeso sa Kabanata 6 at sa talatang 17. Isusuot niyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Maliwanag po sa nababasa po natin nga nakasulat sa Biblia na sabi ni Apostol na si Pablo na mayroon siyang binanggit na kaligtasan. Sabi ni Apostol Pablo, isuot niyo bilang helmet ang tinanggap niyong kaligtasan. Sa anong paraan? At gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Sino ang magbigay ng mga salita para sa kaligtasan? Ang Espiritu Santo sa nababasa natin nga nakasulat sa Biblia. Ganito kamahalaga para sa tao na makapaglingkod siya dyan sa Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo tagapagligtas. Ang mahirap lang sa tao kung hindi siya makatanggap ng mga salita na ibibigay ng Espiritu Santo sa mga taong tinuturuan niya ng mga bagay at bibigyan niya ng mga salita para sa kaligtasan. Kasi ang mga salita na ibinigay ng Espiritu Santo ay makapangyarihan. Kasi ang salita ng Diyos makapangyarihan. Mababasa po ito sa Hebro 4:12 na ang salita ng Diyos ay mabisa o makapangyarihan. Ang mga salita na
ibibigay ng Espiritu Santo sa mga taong tinuturuan niya. At pagdating sa araw na ang mga tao ay mangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ding ng kapangyarihan ng mga salita na ibibigay ng Espiritu Santo sa mga taong tinuturuan niya sa panahon ng kamatayan at kagutom at digmaan, ay ililigtas ng Panginoong Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga salita na ibibigay niya na inihalintulad ng tabak o espada. Meron pa po tayong mababasa diyan, kapatid na Robert Louie? Meron pa po tayong mababasa bilang katunayan sa sinabi natin, kapatid na Louie? Meron po, kapatid na Makarayo. At ito po ang mabasa natin dito sa Job, Kabanata 5 at sa talatang 20. Sa kagutom ay tutubusin kanya, sa kamatayan at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Maliwanag po sa nabasa natin sa Biblia na ang sabi sa binanggit sa talatang binasa sa kapatid na ministro, sa kagutom tutubusin kaniya sa kamatayan at sa digmaan sa kapangyarihan ng tabak. Kasi ang mga salita na ibinigay ng Espiritu Santo, ibibigay ng Espiritu Santo sa mga taong tinuturuan niya sa mga bagay at sa mga salita na ibibigay niya, ay inihalintulad din ng tabak o espada sa kapangyarihan ng mga salita na ibibigay niya sa mga tao na binigyan niya, ay sa kapangyarihan nito ay ililigtas ang tao, lalo na pagdating sa nabasa po na digmaan o kagutom o sa kamatayan. Ito ang nababasa natin na malinaw na nakasulat sa banal na aklat. Saan po matagpuan ng mga tao ang mga salita sa kasalukuyang panahon natin ngayon? Kung saan matagpuan ang mga pulong at saan o sa anong paraan ang pagbigay ng Espiritu Santo sa mga salita? Saan po lalabas kung babasahin natin ang nakasulat sa banal na aklat, ang mga salita na ibibigay ng Espiritu Santo sa mga tao tinuturuan niya? Saan lumabas, kapatid na Richard? Basahin lang po natin dito, kapatid na Makarayo, sa Mateo 4 Kabanata 4 at talata 4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi at sinusulat, hindi sa tagumpay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas ng bibig ng Diyos. Basahin natin ulit, mga kapatid at mga kaibigan. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Saan po lalabas? At sa anong paraan ibibigay ng Espiritu Santo ang mga salita niya? Sa pamamagitan ang salita na ibibigay niya ay lumalabas din sa kanyang bibig, sa nababasa natin nga nakasulat sa Biblia. Maliwanag po. Batay sa nabasa natin sa Biblia, ang mga salita ng Diyos ay lumalabas sa kanyang bibig. Sino ang magbibigay ng mga salita? Walang iba kundi ang banal na Espiritu o Espiritu Santo. Sino po? Ang mga tao na hinirang ng Panginoon o Espiritu Santo upang bigyan niya ng kaniyang mga salita para magamit pagdating sa araw na ang tao ay mangangailangan sa panahon ng kamatayan o sa kagutom o sa digmaan. Kung sino ang mga taong hinirang ng Panginoong Diyos,
walang iba kundi ang mga taong ang paglilingkod nila ay bagong paglilingkod ng mga tao diyan sa Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong mababasa parang pagpatunay, kapatid na Jiggy? Meron po, kapatid ng Makarayo, at babasahin lang po natin ang salita ng Diyos sa kanyang Roma, Kabanata 7, talata 6. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Sa nabasa po natin sa Biblia, ito ang layunin bakit itinatag ang relihiyon na PEDM upang maipalaganap ang pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo. Kasi mahalaga para sa tao na maglilingkod diyan sa Espiritu Santo, lalo na ng mga panahon natin ngayon. Kasi nangangailangan tayo, lalo na sa mga salita na ibibigay ng banal na Espiritu Santo at sa mga bagay na ibibigay niya. At sinong binigyan ng Espiritu Santo? Walang iba sa nababasa natin sa Biblia, ang mga tao na naglilingkod sa bagong paglilingkod diyan sa Espiritu Santo. At ang dapat pagsisikapan ng tao na matanggap niya, lalo na ang panalangin galing sa Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Dani, na mayroong panalangin galing sa Espiritu Santo? Mayroon, kapatid Makarayo, at ito'y basahin natin sa Aklat ni Judas sa Kapitulo 1, versikulo 20. Ngunit kayo, mga minamahal, pagpatibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. So may panalangin sa Espiritu Santo, Brad Makarayo. Sa nabasa natin sa Biblia, maliwanag po mga kapatid at mga giliw na tagapakinig sa aming programa ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan sa tao. Ang dapat pagsisikapan ng tao na makapaglingkod siya sa Espiritu Santo at mabautismuhan siya ng bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. At ang magbabautismo diyan, walang iba kundi Diyos. Hindi ito gawain ng tao, kundi gawain ito sa Panginoong Diyos sa nabasa po natin nga nakasulat sa Biblia. Ang pagsikapan sa tao, dapat siya nakapaglingkod sa Espiritu Santo sa bagong paglilingkod at tinuturuan siya ng Espiritu Santo, binigyan ng mga salita at sa mga bagay na ibibigay ng Panginoong Diyos diyan sa kaniyang mga lingkod. Yung mga taong naglilingkod sa Espiritu Santo at nakatanggap din ng panalangin. Dahil ang Espiritu Santo ay tagapagligtas rin. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil ang Espiritu Santo tagapagligtas, siya ang magbibigay ng panalangin upang dinggin niya ang panalangin ng kaniyang mga lingkod at siya din ang magbibigay ng panalangin sa kaniyang mga lingkod. Ito ang dapat pagsisikapan ng tao na matamo ng tao, ang paglilingkod diyan sa Espiritu Santo at lalo na ang panalangin na tatanggapin ng tao, makatanggap siya ng panalangin na ibibigay sa Espiritu Santo alang-alang sa kaligtasan ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Ganito ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. At kung mayroon mang mga lingkod ang Espiritu Santo, mayroon bang mga gawain o mga tungkulin nga kailangang tutuparin ng mga lingkod ng Espiritu Santo? Mayroon. Sa nababasa natin sa nakasulat sa Biblia, nung ang mga apostol ay pinangakuan ng ating Panginoong Hesukristo na sila ay tatanggap ng kapangyarihan pag ang Espiritu Santo ay dumating at natupad ang pagtanggap nila ng kapangyarihan pagdating sa araw ng Pentecostes, nang ang ating Panginoong Jesucristo, sa nabasa natin sa Biblia, siya'y nangako na ang Espiritu Santo ay nagkaisa, ang Ama at ang Anak, upang ipadala ang Espiritu Santo dito sa sanglibutan at ipinakilala ng Anak ang Espiritu Santo na tagapagligtas
at ang mga gawain sa mga lingkod ng Espiritu Santo. Ito na ang nakatala sa bylaws namin. Na ang mga gawain sa mga nasa loob ng PEDM, ang pagbigay tulong sa mga taong nangangailangan, mga taong mayroong karamdaman o mga sakit, sa pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman o mga sakit. Kasi, tagapaglingkod sila ng Espiritu Santo at ang isa sa mga gawain nila, kailangan ipalaganap ang Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Ito na ang layunin. Ang layunin, bakit itinatag ang PEDM? Upang maipalaganap ang pananalig ng mga tao sa Espiritu Santo. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Ang tanong, meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Robert Jan, na merong Ibanghilyo ng Espiritu Santo? Meron talaga, kapatid na Brad Macarayo. At atin lang pong mabasahin ang unang sulat ni Pedro sa Kabanata 1 at sa talatang 12. Na ipinahayag sa kanila na hindi nagganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon binabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga pagsisipangaral sa inyo ng Ibanghilyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Maliwanag sa nabasa po natin sa Biblia na mayroong mga taong nangangaral ng Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Ito ang, at sino ba ang katuparan sa mga tao na nangangaral ng Ibanghilyo ng Espiritu Santo, kapatid na Robert? Tayo yan, kapatid na Macarayo. Kasi ang PEDM, ang mga ministro at ang mga misyonaryo at mga misyonarya, ang ipinangangaral na Ibanghilyo, walang iba kundi ang Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Tayo ang katuparan sa mga tao na nangangaral ng Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Ito ang nakatala sa bylaws, sa PEDM, na ipalaganap ang pananalig sa tao, sa mga tao diyan sa Espiritu Santo. Ito na ang isa sa mga gawain natin, ang pagpalaganap sa pananalig ng tao sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pangangaral natin sa Ibanghilyo ng Espiritu Santo. At ang dapat gawin ng mga tao at ang layunin natin, bakit ipinangangaral natin ang Ibanghilyo ng Espiritu Santo, upang matupad ang nakasulat sa Biblia na ang tao kailangan sila makatanggap ng tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mayroon ba po tayong mababasa na mayroong tatak na ng Espiritu Santo, kapatid na Rome? Mayroon, kapatid na Macarayo. Dito ating mabasahin sa Episo, sa Kabanata 4 at sa talatang 30. At huwag ninyong pighain ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ito ang katunayan, mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag po sa nabasang talata na nakasulat sa Biblia na mayroong tatak ng Espiritu Santo alang-alang sa pagtubos sa mga tao. Ito po ang nabasa. Ang gibasa ni kapatid na Rumi, ang Efeso 4:30 sa Tagalog King James Version. Basahin ko itong ang salita ng Diyos, Biblia, sa 4:30 sa Efeso. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan, ang Espiritu Santo, pagdating ng araw ng paghuhukom. Sino ang tagapagligtas pagdating sa araw ng paghuhukom?
Kagaya sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sinabi ni Apostol nga si Pablo, ang Espiritu Santo ay siyang tatak ng tao para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Tagapagligtas ang Espiritu Santo. Ang pinakaimportante para sa tao, na siya makatanggap ng salita na ibibigay ng Espiritu Santo sa kanyang mga lingkod at makatanggap din ng mga bagay para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghukom. Tiyak na ang ililigtas batay sa nakasulat sa banal na aklat, sabi ni Apostol na si Pablo, ang ililigtas ang mga taong mayroong tatak ng Espiritu Santo, kung saan nailagay ang tatak ng Espiritu Santo sa Apokalipsis, Kabanata 7 at sa talatang 2 hanggang 3 diyan sa noo. At pagdating sa araw ng paghuhukom, tiyak na ang maliligtas ang mga lingkod ng Espiritu Santo na natatakan sa tatak ng Espiritu Santo na nasa noob, at tiyak na ang hindi natatakan ng tatak ng Espiritu Santo hindi makatanggap ng kaligtasan kundi paparurusahan. At saan po dadalhin ng banal na Espiritu Santo ang kaniyang mga lingkod pagdating sa araw ng paghuhukom? Diyan sa bagong langit at bagong lupa. Mababasa po natin na talata sa 2 Pedro, Kabanata 3 at sa talatang 13. Ito po ang nababasa natin nga nakasulat sa Biblia. Mga kapatid at mga kaibigan, sana naunawaan ninyo ang mga katotohanan nga pinag-aaralan natin ngayon. At hangad po namin na tayo'y makakapiling namin dito sa paglingkod sa Espiritu Santo, dito sa relihiyon nga PEDM. Wala naman kaming oras. Ito ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. At ito naman si Brother Danilo Nakwa. At ito po inyong kapatid, Jiggy Macarayo. At ito po, kapatid na Romy Ramagamus. At ito po, Robert John Maturan ng Piedad. At ito naman po, kapatid na Lloyd Viñas. At ito naman po si Richard Impidad. At dito nagwakas, at dito po natapos ang aming palatuntunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.